Ang buhay po natin dito sa mundo ay hindi lang pagwapuhan, hindi lang pagandahan, hindi lang payamanan. Ang buhay natin dito sa mundo ay patatagan. Kapag nabuhay tayo dito sa mundong ito na hindi tayo matatag, maraming problema at pagsubok ang makakaya tayong pabagsakin. Alam ko po na marami tayong kilala na sikat na artista, mayaman, na sila mismo nagpakamatay, nag-suicide dahil hindi kinaya ng kanilang puso't isipan ang bigat ng problemang kanilang nararanasan. It means hindi pwedeng maganda ka lang, hindi pwedeng gwapo ka lang, hindi pwedeng mayaman ka lang. Kailangan matatag ka. Dahil marami pa po tayong mga pagsubok, problema na harapin sa buhay na kapag ikaw po ay matatag na Kristiyano, matatag na tao, kakayanin mong lahat, ang lahat ng iyong pagdadaanan sa buhay. Kilala niyo po ba si David, ang pangalawang hari ng Israel? Bakit po kaya napakatatag niyang lingkod ng Diyos? Bata pa lang siya, naranasan niya ng labanan ang leon, ang oso, at naranasan niya na ring labanan si Goliath. Bakit hindi siya natakot kalabanin si Goliath, gayong ang mga soldiers ay takot na takot kay Goliath, pero si David na isang bata o isang kabataan ay hindi natatakot labanan ang napakalaking tao na nasa kanyang harapan? Bakit nga ba napakatapang at napakatatag ni David? Sa Aklat ng Gawa, Kabanata 2, talata 25, gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya, alam kong kasama ko ang Panginoon sa tuwina, hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. Ito yung sinabi ni David. Alam niya na kasama niya ang Diyos. Ang sabi niya, kasama niya ang Diyos sa tuwina, palagi niyang kasama ang Diyos. Kaya sabi niya, hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. So, ang dahilan pala kaya matatag si David dahil malinaw sa kanya na alam niya, buong buo ang pananalig niya na ang Diyos ay lagi niyang kasama. Hindi siya nag-iisa. Tayo po ay may kanya-kanyang kinukuhaan ng lakas ng loob, katapangan, katatagan. Minsan sa tao natin kinukuha yung lakas ng loob, minsan sa yaman ng mundong ito, minsan sa sarili nating lakas, karunungan, kaya tayo matapang, matatag. Pero si David ay matapang, matatag, malakas dahil alam niya, malinaw sa kanya na kasama niya ang Diyos. So ito pala yung dahilan bakit si David ay napakatapang at napakatatag na harapin si Goliath at maging ang mga problema sa kanyang buhay. Hindi dahil basta magaling lang siya, hindi dahil magaling siyang soldier, hindi dahil matalino siya, hindi dahil talented siya, kaya siya matatag dahil may Diyos siyang kasama kahit saan siya magpunta. Sa bawat laban niya sa buhay, naniniwala siya, kasama niya ang Diyos. Hindi siya iiwan, hindi siya pababayaan ng ating Diyos. Kaya kung ganyan tayo mag-isip, sa bawat problema na ipapahintulot ng ating Diyos, sa bawat pagsubok na ating pagdadaanan, lagi nating iisipin, haharapin natin ang lahat ng problema at pagsubok sa buhay na kasama ang Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Palalakasin niya tayo at patatatagin. Kaya tayo po, patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Sa Kanya po ay walang bagay na mahirap gawin. Lahat ay kaya niyang gawin. Kapag kasama mo po ang Diyos, walang problema, walang tao na makakayang pabagsakin ng isang taong ang tiwala ay nasa Diyos. Tulad ng sinabi ni David, alam niya na kasama niya ang Diyos, hindi siya iiwan at hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi siya matitinag. Hindi siya matatakot, hindi siya mangangamba. Kasama niya ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Magpakatatag tayo sa buhay na to. God bless.